Nasa patuloy po tayo ng ating pag-aaral ng Psalms chapter 33. Uulitin ko po ang Psalms chapter 33. Ito po ay declaration ng praise. Kaya gaya po ng sabi ko kanina, hindi lang po tayo basta umaawit. Tayo po ay nagre-rejoice dahil sa mga ginawa ng Diyos sa atin at yung kung sino siya mismo yung pinaka-being ng ating Diyos. Yun po yung pinaka-reason ng atin pong pagdiriwang o pagpupuri o awitan sa Panginoon. Okay, so yung last week, ay i-recall lang po natin, ang panawagan po doon sa may verse 1 up to verse 3 ay tinatawagan po ang lahat ng mga righteous na yung magpuri sa Panginoon. Tatandaan niyo po, whenever you encounter the word righteous, hindi po yan yung, yung sa palagay mo sa sarili mo na righteous ka. Ang mga righteous po, sila po yung mga redeemed ng Panginoon. They are the ones who were being justified by our God through the blood of Christ. No? Sila yung mga tumanggap ng atonement ni Christ. Huwag po kayong malilito dyan. Kasi kahit na sino, no? Kahit na sinong religion, pag tinignan niya yung Bible, binasa niya ito, in-interpret niya, akala niya siya yun automatic na righteous. Hindi po ganun yon. Ang lahat ng righteous, ay uulitin ko, sila po yung mga redeemed by the blood of Christ. Okay? Sila yung mga dineclare na righteous dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Tayo po na mga tinubos ng Panginoon, tayo lang po yung rightful people na magdidiwang sa Panginoon kasi tayo yung nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin yung kanyang pag-ibig sa atin, nakita niya kung paano niya tayo hinango sa ating buhay mula sa kamatayan patungo sa buhay. So tayo lang po yun, tayo lang ang nakakaintindi kung gaano kalaki ang goodness ng Panginoon sapagkat tayo'y nakatikim ng goodness of God. We have tasted that the Lord is good, sabi nga po ng Psalms. Okay, so tayo lang din, yung mga righteous lang, yung mga redeemed, tayo lang yung nakakaalam na umawit ng bagong awit. Kasi nakikita natin ang mercy ng Panginoon, ang kanyang faithfulness, ang kanyang loving kindness, lagi itong sariwa kada araw. Patuloy niya itong inihahayag sa pamamagitan ng mga kahangahangang ginawa niya sa atin. Kaya tayo yun, pag sinabing new song, sing to Him a new song, dahil may pinakita na naman ng Panginoon na panibagong sa atin na paraan pa para siya ay mapapurihan natin. Okay? So, sa gabing ito, magdadako naman tayo sa may verse 4 and 5. So, ito na po yung mga details, no? Ito yung, kung nakikita nyo itong Psalms chapter 33, ang nailagay ko lang dito ay verses 1 to 11. Actually, hanggang verse 22 ito. Pero ito po yung mga specifics na ibinigay ng Panginoon, mga areas kung saan natin siya papupurihan. So, commonly kasi sa church, pag umaawit tayo sa Panginoon, napaka-limited ng mga scope ng ating papuri. Tama naman po yun yung mga kinakanta natin tungkol sa blood ni Christ, tungkol sa kanyang resurrection, tungkol sa kanyang forgiveness, sa kanyang mercy, tungkol sa kanyang redemption. So tama po lahat 'yon, no? At 'yun ay part ng gospel. Kaya lang minsan limited lang tayo sa mga iilang bagay. Dito po sa may Psalms chapter 33, ipinakita yung mga areas, mga specific areas kung saan mo pupurihin ang Panginoon. So basahin po natin hanggang verse 11 lang. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise is becoming to the upright. Praise the Lord with the harp. Make melody to Him with an instrument of 10 strings. Sing to Him a new song. Play skillfully with a shout of joy. For the word of the Lord is right, and all His works is done in truth. He loves righteousness and justice, and the earth is full of loving kindnesses of the Lord. By the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of His mouth, all their host. He gathers the waters of the sea.
together as a heap. He lays up the deeps in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. The Lord nullifies the counsel of the nations. He frustrates the plans of the peoples. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart from generation to generation. Alam nyo, napakaganda no kung ihimay-himayin natin ito. Kaya nga I take time no sa pagtuturo. Hindi ako nagmamadali. Ayaw ko siyang yung sa isang session tapusin agad. Kasi ang gaganda ng mga sinasabi rito. Ito yung mga areas, specific areas kung saan mo dapat papurihan ng Panginoon. Amen? Kung babasahin ninyo yung the whole book of Psalms, ay napakaraming ginawa ng Diyos. Yung mga bagay na patungkol kung sino siya, yung kanyang majesty, yung kanyang splendor, ipinakita niyo sa may book of Psalms. At doon natin siya pinupuri. Yung Psalms nagpupuri tungkol sa mga karakter ng ating Panginoon. Na kung titignan mo ngayon sa platform natin, sa pag-aawitan natin ngayon, hindi ganoon, ano? Very limited yung kinikilusan natin. For example, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa no yung tinatawag na imprecatory prayer. Hindi tayo aware doon eh. Ano po ba yung imprecatory prayer? Makikita niyo sa may Book of Psalms, ang dami po niyan. Yung inaawit nila in a form of prayer, yung judgment sa ungodly nation. Yung pamamayagpag ng mga masasama, yung evil, yung mga injustices sa world, ay pinagpipray ito ng mga righteous through a form of prayer and a song. At yun, ignorant tayo doon. Pero minsan, pag-aaralan po natin yan, yung tinatawag na imprecatory prayer. Pero for now, hindi po muna tayo dadako doon. Dito, sa may verse 4 na po tayo, sabi po rito, dalawa yung binanggit dito, no? Una, for the word of the Lord is right. Yan ang isa sa mga specific reasons kung bakit mo dapat purihin ang Panginoon. Nasubukan nyo na ba na magpurihin ang Panginoon dahil sa kanyang mga salita? Okay, so hindi no? Kasi merong kanta noon nung bago kami nun eh. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yun lang yung naaalala ko na song patungkol sa the word of God. Dito, pag-uusapan natin ngayong gabi, no? Kung bakit isa sa mga areas na dapat natin papurihan ng Diyos ay sapagkat ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. And the word of the Lord is right. And another truth is, all His work is done in truth. Yan. Part ba, pag tayo ba'y nagpupuri sa Panginoon, pag tayo ba'y umaawit sa Panginoon, nababanggit ba natin yung kanyang mga truth, yung kanyang mga ginawa? So yan, no? So at least may idea kayo. Tatandaan ninyo, ang object ng ating papuri ay patungkol kung sino ang ating Diyos at kung ano yung ginawa niya sa atin. Okay? So, very interesting. Mag-umpisa muna tayo rito. For the word of the Lord is right. Tatandaan nyo po, napakapalad natin ng mga Kristiyano sapagkat sa atin lang in-entrust ng Panginoon ang kanyang salita. Kung babasahin nyo nga po yung Book of Proverbs, makikita nyo doon kung papaano ginawa ni God ang heaven and earth through His Word. So yung napaka-komplikadong, napaka-intricate in all wisdom ginawa ng Diyos ang earth, ang universe. Kamangha-mangha magpahanggang ngayon namamangha tayo sa mga katotohanan iyon na inihahayag ng kanyang creation. So iyon ay yun ay mga revelation ng Diyos ng kanyang sarili. Isa sa mga importanteng revelation ng Diyos ay patungkol sa kanyang salita. Ito ay ni-reveal niya sa atin. Napakapalad natin. Hindi niyo napansin mga kapatid, hindi lahat ng tao nakakaintindi ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng taong matatalino nauunawaan niya ang salita ng Panginoon.
Maraming mga tao na nag-aral, nagpakadalubhasa sa law. Pagdating sa may Bible, kino-confess nila, they don't understand it. Isa na dyan po si Enrile. Isa na po dyan si Mendoza. Narinig ko po yan during the ERAP trial noon. And yet, tayo, karamihan sa atin, wala namang talagang ganun kataas na edukasyon. And yet, we understand the Word of God. And we believe lahat ng mga sinasabi doon. Naniniwala tayo na iyan ay salita ng Diyos. Paano nangyari yon? Ibig bang sabihin na mas better pa tayo sa ibang mga taong matatalino? Hindi. Kasi nga ang salita ng Panginoon ay inihayag niya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Tatandaan niyo po, ang salita ng Diyos ay hindi po ito discoverable by man. It is out of reach of man. Hindi niya kahit hanapin ito ng tao, kahit na basahin niya ng basahin ito, unless the Holy Spirit unfold yung kanyang mga salita, unless na i-disclose niya ito o i-reveal niya ito sa tao, doon pa lang niya maunawaan ito. Ang dami ko nang kakilala matatalino na nag-testimony ng ganyan. Meron pa nga akong kaibigan noon nung panahon ng college time ko sa Baguio. Sa may room niya, naka-open yung Bible. Matalinong tao yun kasi valedictorian yun. Pero hindi niya gaano pang naiintindihan yun. Bagamat matalino siya. Meron siyang pagpapalaga sa may Bible. Pero hindi niya nakikita yung liwanag ng salita na yun. And yet sa atin mga kapatid, ni-reveal ito ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And therefore, pag ikaw natanggap mo ang salita ng Panginoon, ibig sabihin isa ka sa kinahabagan ng Diyos. It is an act of God's grace. No? At ang nakakaunawa lang talaga ng salita ng Panginoon ay yung mga tinubos ng Panginoon. They receives it with joy. Ang mga tao, ang ibang tao na outside sa faith, they rejected it. They ridicule it. Pero tayo, we receives it with joy and with faith. Okay? So, ibig sabihin, yung estado natin na nauunawaan natin ang salita ng Panginoon, yung ating na tinanggap natin ang salita ng Panginoon, ito ay gift ng Diyos sa atin. Ang scripture ay revealed law, word of God. Okay? Lahat ng nakasulat sa scriptures ay hindi lang po yan word of God. They are law. Okay? Na binigay ng Diyos sa humanity, communicated through the agency of the Holy Spirit. All the words of God are given as a law. Okay? Batas yun. Hindi po yan pakiusap, hindi po yan yung bagay na po pwede mong tanggihan o baliwalain. Yan ay law. It is a governing law sa buhay natin. Yan ay binigay ng Panginoon as a guiding principle ng ating buhay. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay na ito, kung gusto mo ng kaligtasan, kung gusto mong makarating ka sa pangako ng Panginoon, you have to love His Word. Okay? So, ini-instructan ka. Kaya, napakainam mga kapatid na pag nagbabasa kayo ng Bible, na tignan mo to na that the Lord is instructing you. Okay? Hindi ka lang po nagbabasa ng kwento ng Biblia. The Lord is instructing you or the Lord is revealing Himself to you personally. Okay? So, tatandaan nyo po, maraming function ang salita ng Panginoon. Ito po ay nagsisilbing ating karunungan sa mundong ito. Wisdom natin ito. Kaya nga tayo, kahit hindi gaanong mataas ang iyong edukasyon, may katalinuhan ka na higit sa mga tao sa mundo, kahit sila ay mga dalubhasa, kahit sila matataas ang pinag-aralan. Sapagkat ang salita ng Panginoon, pag ito ay minemeditate mo, it will become a wisdom. Kasi isipin mo, revelation to ng Diyos sa atin eh.
Alam nyo ba kung ano yung salita ng Diyos? Una, it is a testimony of God of what is reality. Yan ang unang-una tatandaan ninyo. Every time, lahat ng nakasulat doon ay kapahayagan ng Diyos o patotoo ng Diyos kung ano yung katotohanan of what is reality. Ang mga tao sa mundo ay cut off sa reality. Tatandaan niyo po yan. Tayo na ibalik tayo sa reality nung naintindihan natin ang Biblia. Okay? At pangalawa, kapatid, ito, this is very important, huwag niyo kakalimutan. Bakit napakahalaga ng salita ng Panginoon? Why the word of the Lord is right? Kasi pag binasa mo ang salita ng Panginoon, it is the mind of God. It is the mind of Christ. Kaya pag ito naiintindihan mo, somehow meron kang knowledge kung ano yung mind ni God. Kasi mind niya yan eh. Isinulat yan dyan eh. Sinabi yan sa may Korinto, we have the mind of Christ. Amen? And that is wonderful thing sa buhay ng tao. Amen? Tayo'y nakakaunawa kung ano talaga ang buhay. Kasi we have the mind of Christ. Tayo'y nakakaintindi. Even yung end, yung future, naiintindihan na natin eh. Because we have the mind of Christ. Naiintindihan natin yung katapusan ng daigdig. Because we have the mind of Christ. Ni-reveal sa atin through His Word. Naiintindihan natin kung ano yung mangyayari pag namatay tayo. Because we have the mind of Christ. May kapanatagan ka. Naiintindihan natin na ang buhay ay hindi lamang sa buhay na ito. Tuloy-tuloy. Pag tayo ay namatay, para lang tayong lumipat lang. It is only a transition sa ultimacy ng buhay. Because we have the mind of God. Lalo na pag binasa mo ang Book of Revelation, napakaganda. Naiintindihan mo through the mind of God kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Okay? Pangalawa, ang salita ng Panginoon ay liwanag natin sa mundong ito. Ang mundong ito ay dinescribe ng Panginoong Hesus na napakadilim. It is full of darkness. Kung wala ang salita ng Diyos, para kang nag-aapuhap sa dilim. Ganyan ang kalagayan ng mga tao sa mundo. Nag-aapuhap sa dilim. Kahabag-habag. But they don't see it that way. Pero tayo mga kapatid, nakikita mo through the Word of God, nakikita mo na, ito dangerous ito, hindi ko dapat gawin. Ini-instructan ka kung saan ka lalakad eh. Ayan ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? So ngayon, tignan po natin yung ilang blessing ng salita ng Panginoon. The Word of God is our wisdom. Ito po wonderfully na inihayag sa may aklat ng Deuteronomy chapter 4. Sabi rito, now, O Israel, listen to the statutes and the judgments which I am teaching you to perform, so that you may live and go in and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you. You shall not add to the word which I am commanding you, nor take away. So ibig sabihin, huwag mong dadagdagan at huwag mong babawasan kung ano yung mga instructions ng Panginoon, ang kanya mga commandment, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. So keep and do them. Why? Because for that is your wisdom and your understanding. Gusto niyo maintindihan ng buhay? Gusto niyo maintindihan kung paano magtatagumpay sa buhay? Gusto niyo lumigaya ang inyong buhay? Gusto niyo magkaroon kayo ng future? Read the Word of God. It is wisdom. It is understanding. Nagiging matalino tayo kahit minsan
Ah, manood ka sa TV, manood ka sa Senate, sa Congress, ang tatalinong mga tao. Pero hindi nila nakikita yung nakikita natin. Hindi nila naunawaan natin. Why? Kasi yung salita ng Diyos ang major difference. It is our wisdom. It is our understanding in the sight of all the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has a God so near to it as is the Lord our God whenever we call on Him? Wow! So hindi lamang po karunungan, ano? Kung hindi, yung Diyos napakalapit sa atin. Amen? Just read the Word of God. Kasi yung Word of God na yan ay personal message ng Diyos para sa kanyang bayan. Nagpapakilala ang Diyos. Nalulugod ang Panginoon sa mga taong minamahal ang kanyang salita. Amen? Kaya nga, sabi nga rito, no, na uh, what a great nation. Na ang Diyos nila napakalapit sa kanila whenever they pray, they answer them. Why? Kasi unang-una, naiugpong tayo kay Kristo. At sa binigay sa atin ng Espiritu Santo upang tayo ay mai-connect sa Panginoon. Ibinigay niyang kanya mga salita upang tayo ay masanctify sa Panginoon. Yan po yung totoong mga nangyari, ano? Or what great a nation is there that has statutes and judgments as righteous as this law? Nakita nyo? Tignan nyo ang mga batas ng bawat bansa. May flaws, may defect. Kaya nga, dito nga lang sa Pilipinas lagi tayong may yung tinatawag na CONCON. Ano, alam niyo ba yung CONCON? Yung CHACHA, no? Yung charter change o yung babaguhin uli natin yung ating constitution. Charter change. So, bakit paulit-ulit, no? Akala ko ba pinag-isipan niya na matatalinong tao ang nag-constitute niyan, and yet defective pa rin. And yet, ang salita ng Panginoon mula noon, ilang libong taon na, magpahanggang ngayon, intact pa rin para sa lahat ng henerasyon, para sa lahat ng wika, bawat bansa. It fits. It is righteous. So, ganyang kahalaga yung salita ng Panginoon na inihayag sa atin. Lahat ng nakasulat dyan ay tama. Walang mali. Hindi na kailangang baguhin. Walang kinakailangang idagdag at walang kailangang ibawas. Which I am setting you today. Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen, and do not depart from your heart all the day of your life, but make them known to your son and grandson. Yan po yung duty natin. Hindi lamang po tayo yung nag-aaral sa salita ng Panginoon, but we transmit it from generation to generation upang sila din ay magkaroon din ng katalinuhan. Amen? Ang uulitin ko, kahit na matalino ang anak mo, ang iyong pamangkin o kamag-anak, kung wala ang salita ng Diyos, mangmang pa rin siya. Okay? So dapat nagmalinaw yan. Iba ang effect ng Word of God. Bibigyan ka ng katalinuhan na nanggagaling sa langit. Okay, tingnan po natin yung verse na ito, kung paano sineselebrate yung salita ng Panginoon. The law of the Lord is perfect. Wow. Amen? Perfect yan. Hindi katulad ng mga batas ng ibang mga bansa, imperfect, defective. It restores the soul of man. Yung fractured na kaluluwa ng tao ay muling magkakaroon ng restoration. Lahat ng nakasulat dyan ay testimony ng Panginoon, and it is sure. Siguradong mangyayari lahat ng patotoo ng Panginoon.
And it makes wise the simple. Ayan po yung pinag-uusapan natin. It is our wisdom. Kahit na mababa lang pinag-aralan mo, making wise the simple. The precepts of the Lord are right. O yan na yan, no? Yung kanina. The word of God is right. Yes, it is right. Tama lahat ng sinasabi ng Panginoon. Amen? Tama lahat. Kaya nga minsan minsan dumarating ako sa mga realizations sa may buhay ko. Napapasabi ko tuloy na tama yung sinasabi ng Panginoon eh. Bagamat hindi na kailangan ng Diyos ng attestation natin, ng approval natin na tama yung kanyang salita, kasi talagang tama ang salita ng Panginoon. Tayo lang kasi ang mali. Okay? Rejoicing the heart. Kaya nga, pag naintindihan mo to mga kapatid, nagre-rejoice ang puso mo. At kami na mga tagapagturo, madalas namin itong maranasan. We rejoice. Kami yung first hand na nagre-rejoice dahil nakikita namin yung liwanag ng kanyang mga salita. Amen? The commandments of the Lord is pure. Amen. Napakadalisay. And it enlightens the eyes and the hearts of men. Totoo po yan. The fear of the Lord is clean kasi ang fear of the Lord ay product yan. If you read yung commandment ng Panginoon, yung kanyang testimony, ang automatic outcome niyan is fear of the Lord. And it is clean. Yan yung tama. Yan yung tamang fear. Okay? Yung katakutan mo ang Diyos above all things. Ang taong maraming fear yan eh. Pero yung katakutan mo ng Diyos, ang Diyos, tama yan. Okay? Kasi tignan mo nung tayo wala pa sa Panginoon, saan nakadirect yung fear natin? Takot ka sa aswang, takot ka sa multo, takot ka sa yung mga fabricated na kwento tulad ng mga duwende, tiyanak, manananggal. Pero sa Diyos wala kang takot. Ayan, ano? Yan yung problema natin ngayon. Pero ngayon na itama, no? Na i-direct sa tamang direction yung fear natin. Si God lang ang katakutan natin, wala ng iba. Not even man. Not even yung mga calamities or pestilence. Si God lang ang katatakutan mo. Even yung mga threat ng mga tao na papatayin nila tayo. Amen? Ang Diyos lang ang katatakutan natin and that is clean. It endures forever. The judgment of the Lord are true. Saan nyo makikita ang judgment ng Panginoon? Sa kanyang mga salita rin. Meron bang mga judgment si God na banta lang? Hindi. Lahat ng banta ng Diyos totoo. Sigurado yun. Sure yun. At lahat ng kanyang judgment ay righteous. Kaya nga, in verse 10, ganito ang kanyang pagkapapahayag. No? They are more desirable than gold. Yes. Pag nakita mo kung gaano kayaman ang salita ng Panginoon na it is like a treasure. Yes, it is desirable more than gold or silver, than much fine gold, and sweeter than the honey and the drippings of the honeycomb. Wala nang sasarap pa sa kanya. Kaya kita nyo, no, mga kapatid, kami mga tagapagturo, yan na ang aming buhay eh. Magsaliksik, mag-aral na mag-aral, araw-araw, umaga hanggang gabi, maging hanggang sa pagtulog namin, dala-dala namin yung meditation ng salita ng Panginoon. Kasi ang sarap ng salita ng Panginoon. Ang sarap i-meditate. Kay inam man na maunawaan ang mga hiwaga ng kanyang salita. Yung mga hidden things, unti-unting na-unfold sa ating mga paningin. And it brings delight in our soul. Naranasan po namin yan. And more importantly, in verse 11, by them your servant is warned. Yan, ano? Wawarningan ka talaga ng salita ng Panginoon. Ako, nakita ko talaga yan sa buhay ko. Wawarningan ka, pag medyo nalilis yung landas mo, wawarningan ka niya talaga. And in keeping them, there is a great reward.
Tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang Diyos nagre-reward siya sa mga taong nagmamahal sa kanyang salita. Amen po ba? Kaya mahalin niyo ang kanyang salita because it is right. Okay? Ah, ngayon, tatandaan po natin ang isa pang katotohanan. Sabi nga po ng Psalms 12 verse 6, "The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of on the earth, refined 7 times." Wow! No, kaya nga ang word of God is infallible. Hindi maaaring magkamali. It is sure. It is righteous. It is true. It is sure. It is infallible. It is inerrant. Alam niyo ba yung salitang inerrant? Not capable of error. Yan po yung inerrant. Yan po ang salita ng Panginoon. Pangalawa, alam niyo po ba yung salitang infallible? Hindi siya maaaring sumablay. Hindi siya maaaring mag-fail. Siguradong mangyayari lahat ng mga na-pronounce na promise. Sigurado na mangyayari lahat ng judgment na i-pronounce. It is infallible. Kasi ang salita mismo ng Panginoon ay tested. Refined 7 times. We do not know kung paano yan nangyari. Pero ang Diyos mismo, tinest niya yung kanyang sarili, yung kanyang salita. And He placed His words above His holy name. Sabi po ng Biblia yan. For every word of God is tested. He is a shield to those who take refuge on Him. Kaya nga makakaasa ka eh. Mapapanaligan mo ang kanyang mga salita. Why? It is tested. Doon nga lang sa may Hebrew no? Sinabi niyang ganon. Bagamat si God ano siya hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay totoo siya sa kanyang mga salita and yet nag-oath pa siya para lamang i-assure tayo, i-magnify yung assurance sa puso natin na totoo ang kanyang mga pangako, hindi maaaring sasablayan. Kasi tested ang kanyang salita. Kaya nga mapananaligan ang lahat ng salita ng Panginoon at mapalad yung mga taong nagtitiwala. They take refuge sa salita ng Panginoon. Even in the worst moment ng ating buhay. Kaya nga ang payo rito, do not add to His word or He will reprove you or you will be proved a liar. Huwag mong dadagdagan yan. Actually, ginagawa yan ng maraming tagapagturo ngayon. Either nadagdagan o bawasan. At kung minsan, sinasabi naman nila talaga ang salita ng Panginoon pero kulang. Maraming problema ang mga tagapagturo ngayon. At yan po yung desire namin na sa pagtuturo para makatulong tayo somehow sa mga kapwa lingkod natin na maitama yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Make it pure without any motives. Okay? Kaya nga napakapalad ng Panginoon. Napakapalad pala natin na ang Panginoon ay biniyayaan tayo na maunawaan ang kanyang mga salita. Tignan po ninyo ito pong kapahayagan ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous shall live by faith. Ngayon mga kapatid, yung salita mismo ng Diyos, kasi it is sure, it is right, it is perfect. Nakita po naman ninyo kanina yung mga papaano to pinagtibay ng mga ang salita ng Panginoon ay tested. Wala nang kinakailangan idagdag ang tao. Ang ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, kusang yan eh. Kusang magkatrabaho yan sa buhay ng tao. Minsan nga napansin ko sa mga churches ngayon meron silang bagong practice. Minsan, pag nagpapa-altar call sila, alam mo kung ano yung bagong trend ngayon? So magtutugtugan muna sila ng mga malulungkot na awit. And then papatay nila ang ilaw.
And then, imomodulate nila yung boses nila para yung tao mag-iyakan. At kapag ang tao nag-iyakan, para bang ang nila doon, ang kailang analysis doon, na-fill na sila ng Holy Spirit. Wow! What a great lie. Practice po ngayon yan sa mga churches. Ewan ko lang sa mga churches ninyo, ginagawa nyo rin yan. Pag nakita nyo pinatay yung ilaw, tanungin nyo bakit kailangan patay yung ilaw. Noong unang panahon ba, nagpipreach ang Panginoon, yung mga apostol, pinapatay pa ba yung ilaw? It is a modern practice ngayon. Hindi po ba? At walang nagke-question yun. And then, kinakailangan pa may background music. Naalala ko yung isang pastor Kabilin-bilinan niya sa kanyang song leader. Huwag kang titigil magpaawit hanggat hindi sila nag-iiyakan. Wow. Nakita nyo, no? Yan po yung mga practice na hindi tama. Mga dinadagdag nila sa church na hindi natin kailangan. Tatandaan ninyo, ang salita ng Diyos itself is powerful. Hindi ko na to kailangan hindi ko na kinakailangan i-manipulate kayo. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid, ilang taon na kayo nakikinig sa programang ito? Kayo ba'y minanipulate ko? Or pinahayag ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon? Di ba? Yun po yung ano natin we just let the word of God work in the lives of the people, the hearts of the people. Sufficient na yun Kasi ang word of God is sure. It is right. It's perfect. It will accomplish its purpose even without my help. So therefore, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi nakabase sa galing ng preacher. It is not based on the eloquence ng tagapagsalita. Nakabase ito sa kapangyarihan ng Diyos. For it is the power of God for salvation. Just preach the word and ang tao mako-convert yan sapagkat ang kikilos ay Espiritu Santo, hindi tao. I pray na intindihan ninyo sinasabi ko. Uulitin ko, it is not our methodology sa church. It is not about the eloquence of the preacher. It is not about the tactics ng tagapagturo or schemes to open the hearts of the sinner. No human effort could contribute sa conversion ng tao because it is a pure work of the Holy Spirit. Ang tanging gagawin lang ng tagapagturo, just preach the word. Amen? Why? Ito po yun. Sa John chapter 6, verse 63, sinabi ito ng Panginoon. It is the Spirit who gives life, and flesh profits nothing. Walang magagawa yung human effort, yung mga human tactics o methodology or eloquence. Wala yung maiko-contribute. Kasi ang nagbibigay ng buhay ang Espiritu Santo. And then sinabi ng Panginoon, pinagpatuloy niya, the very words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Tatandaan niyo po yan. Kaya ako confident ako Hindi ko na kailangang i-manipulate kayo. Hindi ko kinakailangang i-modulate ang boses ko. Hindi ko kailangan na gumamit ako ng mga tricks sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon sapagkat yung salita ng Panginoon itself is sufficient. Flesh profits nothing. It is the Spirit who gives life. And the words that I am spoken to you, mga kapatid, are the very words of Jesus Christ. And they are full of Spirit and they are full of life. Ganyan po ang gawin natin. Huwag kayong gumamit ng methodology para lang yung tao ay ma-convert sa salita ng Diyos. Hindi nyo kinakailangan i-manipulate
ang emosyon ng tao. At hindi goal ang umiyak ang tao. Hindi po yan goal. Hindi po yan objective ng ating ministry. Ako, wala kailanman hindi ko minanipulate ang emotion ninyo. I just preach the word of God as is. Yun lang ginawa ko. Hindi ko kinakailangan paiyakin kayo. It is out of my business. Amen po ba? Okay? Lagpasan na po natin yan. Okay. Tatandaan po natin, kaya nga, ang words of God, dahil nga siya ay tama. Sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is inspired by God or God-breathed. Hiningaan yan mismo from the very breath of God. Yang salita na yan. It is the mind of Christ. Okay? It is inspired by God. And therefore, it is profitable for teaching kasi reliable. It can be trusted. It is sure. It is perfect. And therefore, they are profitable for teaching. For reproof sa pagtutuwid, sa pagdisiplina ng mga anak, word of God ang natin dyan. Tool. For correction sa mga kapatid. And for training in righteousness. Kaya magagamit na yan. So that the man of God may be adequate in all things, equipped for good works. Amen. So, and then, sa yung next line niya, aside from the words of the Lord is right, and the second half of verse 4, all His work is done in truth. So, ito yung second reason kung bakit kinakailangan natin purihin ng Panginoon. Pag umaawit tayo mga kapatid, pinupuri natin ang Diyos unang-una sa kanyang mga salita. Pangalawa, pinupuri din natin ang Diyos dahil sa kanyang mga kahanga-hangang ginawa. Sa kanyang mga salita at sa kanyang kahanga-hangang mga ginawa. Sabi nga ng Psalms 111 verse 7 to 8. The works of His hand are truth and justice. All His commandments are sure. They stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. Wow, ang ganda, no? Kung hihimay-himayin mo to, ang ganda ng mga statement na to, no? Bakit truth? Kasi lahat ng sinabi ng Panginoon, lahat ng kanyang mga gawa, lahat ng kanyang mga pangako sa atin, walang kasinungalingan doon. Wala doon yung parang pinapaasa ka lang ng Panginoon. Lahat ng iyon ay truth. All His promises are true in creation, in providence, in revelation. Doon mo makikita yung works ng Panginoon eh. Hindi po ba? Pag sinabing works of God, unang-una, saan mo makikita saan na-manifest ang works ng Panginoon? Unang-una sa creation. Pangalawa, yung papaano sinusustain ng Diyos ang kanyang nilikha. Pangatlo, yung dealings ng Diyos sa kanyang creatures. Doon mo nakikita yung mga ginawa ng Panginoon eh. Yung kanyang providence. Yung kanyang acts of redemption. Kitang-kita natin ang trabaho ng Diyos dyan. At sa lahat ng kanyang judgment. All His works are done in truth, faithfulness, goodness, mercy, and justice. Kaya nga, pagdating sa Panginoon, you cannot separate those words, yung tulad ng truth, faithfulness, goodness, mercy, and justice. They form as one kasi lahat ng iyan ay attributes ng Panginoon. Hindi katulad natin na minsan yung ating mga katangian ay hindi magsalusalubong. Pero kay God, lahat ng kanyang attributes, lahat ng kanyang character is balanced in His being. Walang conflict sa kanyang holiness at sa kanyang judgment at saka sa kanyang compassion at saka sa kanyang pag-ibig. Wala pong conflict doon. Hindi po nagsasalubong yon.
So lahat ng iyon ay nag-ooperate whenever God acts, especially in the day of judgment. Sa judgment, minsan kung titignan lang natin, ang nag-ooperate lang dyan ay yung holiness ng Panginoon. Hindi po. Kasama po dyan ang pag-ibig niya. Balance kasi yun sa being ng Diyos. Nag-ooperate din po doon yung kanyang compassion. Amen? Minsan pag-uusapan po natin yung judgment. That is a very interesting topic. Okay. So, all His works ay ipinapakita yung majesty niya, yung kanyang wonders, yung kanyang wisdom. Kaya nga dapat pinupuri natin yan ang Panginoon sa kanyang mga kahanga-hangang ginawa. Actually, isa sa mga commandment ng Bible ay i-declare natin ang kanyang kahanga-hangang mga gawa. I-declare natin yan from generation to generation. Sa mga anak natin, isaysay ninyo ang kanyang mga ginawa. Trabaho natin yan. Kaya nga, yung praise is fitting for the upright. Ayun lang ang may kakayanan na gawin yun kasi tayo mismo nakakilala sa Diyos Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin at ang kanyang mga salita. All His works is express His majesty, His wonders, His wisdom, His righteousness, and His awesome beauty and splendor. All of them was evident in the universe as well as manifested in the history of mankind. Okay? So tatandaan niyo po yun. All His work is done in truth. It is very impossible for God to practice injustice because there is no evil with Him. Lahat ng kanyang ginawa ay nagko-complement sa kanyang nature. Okay? Nagko-complement iyon sa kanyang character as God. And because of His patience and loving kindness to us, the earth still exists and will continue to exist forever. Kasi totoo lahat ng sinabi ng Panginoon. At ito yung ating confidence. At ito yung ating inaawit sa Panginoon. Inaawitan natin sa kanyang mga ginawa. Kasi alam nyo ba, pag naintindihan nyo ito, magkakaroon kayo ng assurance ng future. Nakakamtan natin lahat ng pangako ng Panginoon. Na kahit anong nakikita natin sa paligid, gaano mang kagulo ang paligid natin, hindi yun na magdidictate kung ano yung mangyayari sa inaharap, kung hindi, kung ano yung sinabi ng kanyang mga salita. Kasi doon papunta ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Actually, mga kapatid, kung titignan ninyo, tapos na ang kasaysayan If you fully understand the Word of God, tapos na ang kasaysayan. Ano ang ending ng history? Kung tatanungin ko kayo, ano ang ending ng history? Kasi tayo, di ba, nag-aral tayo, may history tayo Merong history ng Amerika, history ng Philippines, history ng Japan, and so on and so forth. Pero ano ang end ng history? Ang end ng history ay yung establishment of the kingdom of God. Lahat ng kingdom ng daigdig, yung lahat na nakikita ninyong kaguluhan, lahat ng mga expose, lahat na nakikita ninyong mga digmaan, ang tawag niya sa may Bible ay shaking. The great shaking na ginagawa ng Diyos. Upang lahat ng foundations na hindi nakaugnay sa kaharian ng Panginoon ay guguho. Lahat ng pamahalaan ng tao ay guguho kung hindi ito nakaugnay sa kanyang kaharian. Sapagkat ang maiiwan na lang sa bandang dulo ay ang unshakable kingdom of God. Unawain niyo po yan mga kapatid. Yan po ang hiwaga ng Panginoon. Yan ang end ng history. Mawawala na lahat ng sistemang nakikita niyo sa ngayon. It will not last forever. Only the kingdom of God will endures from generation to generation. Amen. Kaya nga, kung alam niyo ito mga kapatid, magkakaroon kayo ng confidence, ng assurance
Kaya nga ang Panginoon ay matibay na muog. Okay? His work of redemption is undeniable evidence of His truth, no, veracity and faithfulness to His covenant oath and promise. Yan po ay isang matibay na ebidensya. Yung work of His redemption, nung tinubos niya tayo, na totoo ang kanyang pangako. That He is faithful in all His words. Kaya niya nga sinugong kanyang anak. Isa yan sa matibay na evidence na totoo ang lahat ng pangako ng Panginoon. And His works of grace upon the hearts of His redeemed is a resounding testimony that what He has promised and what He has started in them, He will accomplish it faithfully. Wow. Amen? Kaya nga ang grace of God nagkatrabaho sa buhay natin yan eh. Piniprepare tayo for eternity. Amen. Kaya ibinigay ang Holy Spirit sa atin. Token yan para tayo ay mapasama sa day ng glorification. Even in His dealing, both toward the godly and ungodly, agrees with His promises. And to the one and His threatenings to the other. So sa atin, pangako ang binigay ng Panginoon sa mga wicked, mga banta. Lahat ng iyon ay totoo. Sure yun, no? Nakita natin yun sa mga word ng Panginoon kanina. And the whole of this is a reason why saints should praise the Lord. Yan ang reason kung bakit natin inaawitan ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ng mga old songs na kinakanta namin noon, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Kasi yung kanyang mga gawa, kahanga-hanga. Yung kanyang mga salita, maaasahan. It is right. It is sure. And it endures forever. Ito ay isa sa mga napakagandang verse ito eh. Lagi tuwing binabasa ko to, namamangha ko rito. Psalm 85 verse 10 to 13. Sabi niya rito, no, ito po ay recorded in Psalms 85. Ito po yung, kung babasahin yung the whole context, it is about the revival of the nation Israel from captivity of Babylon. So dito nakita nila, no, yung mga attributes ng Panginoon like loving kindness and truth have met together. So, ibig sabihin, no, yung psalmist, nakikita niya na yung attributes ng Panginoon is confederating to bless the once afflicted nation tulad ng Israel. Dahil sa kanyang loving kindness at sa katotohanan ng kanyang mga salita, niligtas niya yung kanyang bayan. Sinakatuparan niya yung kanyang pangako. Naging gracious sa kanila. Yun ang ibig sabihin niyan eh. Loving kindness and truth have met together. Righteousness and peace have kissed together. Kasi ang righteousness ng Panginoon, ang Israel, they have done unrighteousness. So yung righteousness ng Panginoon, it demands justice eh. And yet, si God nakipagpayapa, katulad din sa atin, dahil sa kanyang mercy and compassion. Balance ito. Ito yung mga karakter ng Panginoon. They kiss together, alang-alang sa katuparan ng kanyang mga salita. At dahil sa kanyang ebanghelyo, once again, ang earth nung panahon na iyon ng Israel na talagang ravaged by destruction, muling uusbong uli, ang Diyos ay may kapangyarihan na pausbunging muli yung katotohanan at ang righteousness. Kaya kung titignan mo itong mundo natin ngayon, ang kasinungalingan, kaliwat kanan, ang mga unrighteousness, kaliwat kanan, di ba? Parang wala ng pag-asa. Pero in the perspective of the gospel, sa regeneration ng lahat ng bagay, muling uusbong ang katotohanan at ang katuwiran. Indeed, the Lord gave what is good in our land
will yield its produce. Kaya nga sabi nga kanina sa may verse 5, ano, the whole earth is full of the goodness of the Lord. Yes. Nakita natin yan because the Lord is good. Na siyang kino-confess natin every Sunday. Di ba? Righteousness will go before him and will make his footstep into a way. Wow. Okay. So ito po yung verse 5 at dito na po tayo magtatapos. He loves righteousness and justice, and the earth is full of His loving kindness. So napag-usapan po natin yung second half, pero ang pag-usapan naman po natin ngayon yung righteousness and justice. Alam niyo mga kapatid, ano, isa ito sa mga importanteng focus ng ating pagdiriwang. Kayo ba mga kapatid, nasubukan na ninyong papurihan ng Panginoon because He loves justice and righteousness? Hindi ano? Bihira nating marinig yung lyrics na yan sa mga awitin. Maaari pa yung righteousness, but the justice is not. So ngayon, intindihin natin to, ano, at makikita po natin dito yung ano yung ginagawa ng Panginoon at ano pa yung mga bagay na gagawin niya. Unang-una, tatandaan nyo po, ito pong righteousness and justice, kung tutuusin, it is one word lang eh. Kung tutuusin, pero may pagkakaiba po sila. Bakit? Kasi yung righteousness, ito po yung essential principle ng justice. Yan po yung pinagbabasihan ng hustisya, yung righteousness. Kung walang righteousness, walang justice. Katulad ngayon, no, sa mundo, marami sa mga batas ng gobyerno is unrighteous. They sanctioned yung abortion, they sanctioned yung LGBT right, ganyan, no? Unrighteousness yun eh. So, kung doon ka, yun ang pagbabasihan mo ng batas para gumawa ka ng law of the land, that is already injustice. Kasi ang basis ng justice is righteousness. Okay? So, ang ibig sabihin ng righteousness ay it is a right relationship with God and with fellow men and with the whole creation. Yan po yung it based upon relationship. When you talk about righteousness, you are talking about relationship. But at this point, it is a right relationship. Yung maayos na kaugnayan sa Panginoon, ang tawag po dyan ay righteousness. Okay? Kaya nga pag ginawan mo ng mabutang yung kapwa, it is righteousness. Pag ginawa mo yung tama sa creation, it is righteousness. So ang righteousness ay nakabase sa relationship na yun na in-establish ng Panginoon sa mundong ito. There are three kinds of relationship, which is our relationship with God, our relationship with ourselves and our neighbor, and our relationship with the whole creation. So and they are involved in righteousness. Okay. So yung relationships na yan natin ay naging principle yan ng right relationship. And it was written in the law governing all relationships. For example, bakit righteous yung you shall love the Lord your God with all your heart? Kasi it speaks of relationship. Bakit righteous yung thou shall not kill? Because tama yun eh. Para maingatan ang yung relationship with your kapwa. Bakit tama yung honor thy father and thy mother? Kasi it is a right relationship with your parents. So therefore, righteousness and relationships is inseparable. Okay? And that is the very principle ng law. Sa lahat ng law, makikita mo yung love. And love is a basic word of relationship. Right relationship. Okay. So yung justice, ang ibig sabihin ng justice or judgment ay the carrying out of the principle of righteousness into action. You are bringing the word righteousness into action. You are putting them into action.
That is justice. So any violations sa relationship ng mga tao is yun tinatawag na unrighteousness. And they are all subject to the justice of God. Kaya nga lahat na nagmamahal sa justice and righteousness of God, ito ay nagkakapagbibigay kay God ng delight sa lahat ng mga nakakakilala sa Kanya. Amen. So, kaya nga sabi nga sa Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24, Thus says the Lord, Let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches, but let him who boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. Amen? Kung ikaw ay righteous, kapatid, kung kabilang ka sa mga matuwid, sa mga niredeem ng Panginoon, isa yan sa trabaho ng Holy Spirit sa atin. Ang turuan tayo sa daan na yan ng righteousness and justice. Why? Kasi ang righteousness and justice, ito po yung foundation ng throne ng ating Panginoon. Amen? Importante po yan. We must be aware. Kaya nga, mga kapatid, basic sa atin ito. Basic sa understanding at sa ating daily practice sa buhay natin, we execute justice and righteousness araw-araw sa buhay natin. Okay? So iniingatan natin lagi yung ating relationships. Unang-una sa ating Diyos, sa ating kapwa. Kaya nga yung umiiral na law sa atin ay yung governing laws na love. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself, because that is justice and that is righteousness. Okay? At ang mga tao na nagsasabing mahal nila ang Panginoon and yet they practice unrighteousness and injustice, ang implication nun, hindi talaga nila kilala ang Panginoon, instead they hated God. Kasi ang Diyos natin, iyan ang kanyang iyan yung kanyang foundation ng kanyang throne. Naalala nyo si Abraham nung tinawag ni God si Abraham sa may Genesis chapter 18 nung kanyang dialogue with kay Abraham. Si Abraham kaya niya daw pinili so that ituro niya sa kanyang mga anak, no, sa kanyang generations yung the way of the Lord. Paano 'yun? Paano yung the way of the Lord? Sinabi roon that they may observe his justice and righteousness. Ituturo 'yon, ipapasa 'yon. Make them aware that this is our God. This is what delight God, yung justice and righteousness. Sa ating pagtuturo, sa ating mga ginagawa, mahalaga po yan. Sapagkat ang taong lumalakad sa justice and righteousness, pinagpapalayan ng Panginoon. Kaya nga, no, sana magkaroon tayo ng mga composer na ganyan, ano? Ilagay yan sa mga awitin, yung kahalagahan ng kanyang salita, yung talaga ang focus ng awitin is about the works of God, declaring His wonders, His majesty, at saka yung nagde-declare mga awitin na it's about justice and righteousness. Wala pa ako makikita pang mga ganun mga kanta eh. Yung about the works of God, yes, meron paunti-unti. But about justice and righteousness, meron paunti-unti. Pero maganda sana talaga mabanggit yung mga salitang iyan kasi part iyan ng instruction ng Panginoon sa atin. And then, sabi ng Isaiah 33, The Lord is exalted, for He dwells on high. He has filled Zion. Ano yung Zion? Yung church, no? Yung heavenly Jerusalem, kung saan tayo nabibilang. Nakita mo, no? He has filled Zion with justice and righteousness. We are surrounded. That is our atmosphere within the church. Justice and righteousness.
And He will be the stability of your times, a wealth of salvation, wisdom and knowledge, and the fear of the Lord is the key to that treasure. Amen. Ang galing, ano? The fear of the Lord is the key to this treasure. Wow. Alam nyo ba, ang Panginoong Yesus, yan ang kanyang paghahari. And it was written in Isaiah chapter 9. Kayo, popular kayo rito, no? For a child will be born. Madalas natin itong i-quote itong verse na to every Christmas. Pero ang ganda po ng verse na ito eh. Kasi, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest upon his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Wow. And there will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with what? Justice and righteousness from then on and forevermore. And the seal of the Lord of hosts will accomplish it. Alam nyo ba, mga kapatid, nung si Christ ay sinacrifice niya yung kanyang sarili doon sa cross to provide an atonement sa atin, doon niya na-establish yung justice and righteousness. Kasi ang dinidemand nun, justice yung cross, yung kamatayan sa ating mga kasalanan, na-serve yun doon sa may cross At yung righteousness na i-impute sa atin because of that cross. Kaya ito ano to ng Panginoon This is the foundation of the throne of Christ. Justice and righteousness. Dito tayo nag-start sa justice and righteousness. Kaya nga tayo na recipient ng justice and righteousness ng Panginoon, ay nais din ng Panginoon na maging iyan din ang heartbeat natin. Kaya nga kinuman niya rito kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. To do justice and righteousness is desired by the Lord more than sacrifice. Walang masama sana, mga kapatid, sa ating mga paglilingkod, sa ating mga sacrifices sa church, sa lahat ng ating pagkakaloob. Pero kung wala yung justice and righteousness sa vocabulary natin, lahat ng ginagawa natin is in vain. Kaya nga sabi nga sa Amos, but let justice and righteousness roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream. So tuloy-tuloy, make it the atmosphere of your life. Diyan tayo kumikilos. Justice and righteousness. Idagdag po natin yan sa bokabularyo natin, mga kapatid, bilang Kristiyano. Kasi tayo lang nakakaalam yan. Kasi iyan ang ating Diyos. Yan ang foundation ng ating Panginoong Yesus, ng kanyang trono. Yan yung ginawa niya, yan yung inaccomplish niya sa cross. Kaya dapat tayong lahat, as Christian, let's praise the Lord sa mga katotohanan ito, kung sino ang ating Diyos at kung ano yung ginawa niya sa atin. Purihin ang Panginoon sa gabing ito, at inayayahan ko po ang lahat na tayo po ay yumuko at manalangin. Salamat, O Diyos, sa maikling pag-aaral namin ng iyong mga salita sa gabing ito, na unti-unti po naming, O Lord, na nauunawaan ang mga paraan ng pagsamba sa iyo. Kung paano ka namin papurihan ang isaysay namin, O Lord God, ang iyong mga kahamahangang mga gawa sa aming mga panalangin at sa aming mga panambitan, sa aming pag-aawitan. At ganun din, O Lord God, ang katotohanan ng iyong mga salita ay isaysay din namin sa aming mga awitin, sa aming mga panalangin at sa mga celebration, O God. At ganun din ang iyong justice and righteousness. Lord, ito po yung mga salita na sa ngayon, bihira na pong makita ito na mamutawi sa bibig ng iyong mga anak. Panginoon, i-restore mo po, O Lord, ang mga katotohanan ito sa kalagitnaan namin, nang sa ganun mapapurihan ka namin ng tama, ng kalugod-lugod sa iyo, sapagkat ikaw ay nalulugod sa mga bagay na ito. And this praise, O Lord God, is beautiful para sa mga righteous, sapagkat sila lang nakakaintindi nito, Panginoon.
Salamat po, Ama, sa iyong mensahe sa gabing ito. Pinapapurihan ka po namin, O Lord, at sinasamba sa lahat ng iyong kagandahan. In Jesus' name we pray. Amen.